Sabi itong GoPro. Hindi na nasunod yung schedule. Kaway-kaway ka muna, Man Tomas. Kaway ka muna. Andito na po si Mang Tomas, ha? Biglaan to. Uy, ayan, magandang buhay. Vlog tayo. Ay, medyo pasensya na po, paisa-isa lang ako, hindi ko na kayang gumawa ng dalawang content, gawa ng busy po tayo sa lechuna, nakaka-stress. Ngayon nga wala akong halos tulog kasi naghagilap ako ng baboy na 35 to 40. Yan, inaano ko na po ina-announce ko na tayo po ay kami po ay humihingi ng inyong pangunawa. Let's say kunyari may mga order kayong 35 kilos, maibibigay lang namin ay 30. Kung medyo malaki naman, bibigyan namin kayo ng option. Tatawag namin na ma'am, wala po tayong 40 kilos, meron po tayo dito 50 or 30, yung mga ganon ba. Kasi po ang hirap balansehin ng mga reservation. We will try our best. Alam niyo naman, hanggat kaya pinipilit po namin, pero hindi po ganon kadali na, kasi yung baboy pong galing ng dumating ngayong madaling araw, actually si Natupay na po ang naghatid niyan. Matagal ko na silang hindi tinatawagan, pero buti na lang dahil magaling naman tayo makisama. So ayun, isang tawag lang ay sige, sabi niya na andito kami ngayon, dediretso na namin dyan. So madaling araw po nag-abang ako, pinahold ko muna kasi wala talaga akong 40 kilos. Buti na lang may dumating. So ayun, na-save na naman. Pinanalangin ko lang kagabi, sabi ko, Panginoon, gabayan niyo ako. So ang bilis po ng answer, biglang nakita ko yung post ni Mike, nag-comment lang ako, pare magkano ganito ganyan, meron kami ganyan. Umamaya pwede ba? Sige, sabi niya. Ay, ayos ka ako galing pa pong Bulinaw. Can you imagine? Pagod din talaga sila. Pagod din sila. At yung mga may-ari daw, ang sabi ni Tupay, ng mga may-ari daw ng baboy, dahil nga sa social media, di ba, Facebook, nakikita nila yung mga presyo, ay nagmamatigas. Lagi nilang sinasabi sa Manila, 18 mil na yan, 20 mil na yan ginaganon daw sila lagi. Syempre sinasabi naman, ma'am, hindi naman po sa Laloma ibebenta yan. Yung mga buyer namin sa Pampanga, hindi naman po ganun ang presyo. Ang hirap, syempre mahirap po magpaliwanag. So ayun, it's going to be a very very busy day. Lahat po ng kubo, maganda ka na, yung mo, pasensya mo, dahil loaded tayo ngayon. Nako, nasira na yung araw mo kaga. Ayan, po mga farmer, medyo busy po tayo. Ay, may tumatawag. Who's this? Severina, ayun. Hello? Hello? Tayo, tingnan ko lang si First Day o Bang Tomas. Ayan, ito tayo. Ayoko lang pong ipakita kasi talaga yung mga baboy. Sabi itong GoPro. Hindi na nasunod yung schedule. Ayan. Kaway-kaway ka muna, Man Tomas. Kaway ka muna. Andito na po si Mang Tomas, ha? Biglaan to. Mas magana ang schedule ngayon. Biglaan na pagod, diba? Tama yan. Ganun na lang gawin natin sa 24. Yung may magkakatay ng isang batch na pang maaga, maagang natapos, tapos sa yung papasok na pang umaga, 3 uli. Parang tama, may 6 na oras pa rin po silang tulog. Nakakuha pa rin sila ng 6 na oras na tulog kasi kagabi natapos po sila ng alas 9 ata halos. So alas 4 na sila nag-umpisa pabalik pa kaninang umaga. Tapos sina Junjun naman nagkatay ng maaga alas 2.
Pero wala na po silang kagabi. So imagine, nakapagpahinga po sila ng more than 12 hours. So yun naman ang inaano natin. Kaya maganda yung maganda yung pagdating ni Mang Tomas, kasi ang may lechonero pang isa na pero hindi po siya permanente, baka akala niya permanente. Ano lang po yan, backup lang po, dahil syempre pagdating naman ng normal days kayang-kaya naman na nilang apat. Pero at least nakatulong tayo kay Mang Tomas. At the same time natulungan din po ako, dahil hindi naman po kasi pwede na puro helper lang ang natin, yung marunong magluto, ilan lang. At the same time, win-win situation. Paborable po sa akin kahit medyo gumastos tayo sa pamasahe niya. Magkano din po ang ginastos natin, dahil mahal po ang pamasahe papunta dito galing Cebu, lalo na pang magbiglaan na booking, nasa 3 plus din ng pamasahe. Pero okay lang, kasi na din, inisip ko parang refresher na rin po sa kanila, na makita din po yung style ni Mang Tomas. Kahit sabihin mong 63 years old na po ito, pero makisig pa po ito. Makisig pa, at kaya pa naman magtrabaho. So sa roof deck po ko po siya pinag-hotel. Doon ka muna ako sa roof deck matulog. Wala naman na rin po kasing matutulugan dito. Actually si Mang Boy nga, sabi ko, Mang Boy, wala ka nang tutulugan. Nung buhay pa po siya, nung nagpipilit bumalik, nandito na si Rambo, diba? Sabi niya, kahit doon lang sir sa pwede na ako maglatag lang ako dyan. Nakakawa din yung yung matanda, kasi gusto niya talagang makabalik. So ayun, after ilang nabalitaan ko, umahina na daw, ganyan. So ayun, dire-diretso po na na din, nagpahinga na din. Tapos sumunod na rin si Mang Salde. Sa mga hindi pa po nakakaalam, na yung dalawang yung oldies but goodies po natin na na yon, kumbaga pumanaw na po parehas yung dalawa na yun. Marami din kaming magandang alaala doon. Si Saldi lang ang ang medyo na kasi alas 10 pa lang po umiinom na. Hindi niya kaya, alcoholic siya. Si Mang Boy nakokontrol pa. Pero alam ko ang kinamatay nila cirrhosis, liver cirrhosis po ang kinamatay. So ayun, pero nakailang buwan po sila dito, natikman din nila yung ginhawa. Natikman nila yung sabi pa nga, nakapagbitaw pa nga sila ng salita. Sir, gandang kita dito, dolyar pala kita dito, sabi. Ayun mga ka-farmer. Ang payroll natin ngayong week 43,000 paghahati-hatian po nila. Not bad. So ayun, pero mostly na mapunta kay Rambo Poroy, kasi tsaka Junjun, kasi buong linggo halos nagtrabaho yung tatlo. Si Rizal tumulong lang Sabado, tapos si Mang Tomas ngayong araw din lang. Pero ganun pa man, maganda pa rin po mga ka-farmer. Ako naman lagi ko pong ayoko po kasing ayoko pong matulog ng mararamdaman mo na parang nakaagrabyado ka ng kapwa. Kaya simula pa man nung ako po ay nagtayo ng ito, lechonan na to, pinush ko na yung the more you work, the more money you will get. Parang sa barko, lalo na po sa lechonan, parang ganon. Kasi dito hindi mo naman siya pwedeng sabihin na daily lang kayo dyan, di ba? Hindi po pwede, kasi hard work talaga yan. Hindi naman po yan kagaya nung nandito sa kantin na talagang minsan may mabigat na ibababawi ka naman sa tambay-tambay mode lang. So parang ganon. Pero dito sa lechonan, kasi iba po ang labanan, syempre hard work talaga yan. So ang namin is yun nga, sabi ko per head na tayo. Kaya ayun, masaya din sila pag marami, malungkot pag kaunti, syempre. Pero pagka medyo pagod, gusto mo din ng kaunti. Parang ganon. Apat naman na po sila mga farmer. Kaya so ayan, nagbabalot. Maganda ang flow, kasi ilan ba sila nagtatrabaho. Si Rizal kagabi lang tumulong sa Katay. So sabi ko, Sal, kailangan kita kasi fully book po tayo. Ayan, panoorin nyo na lang po sa
ano sa next vlog dadalawa tayo ngayon, bigyan ko kayo ng update. 20 pieces po tayo ngayong araw. Mahina mga ka-farmer, mahina. Wag po kayong baka yung iba sabing grabe si ka-farmer, panalo na naman. Hindi po, unang-una maliit na po tubo dyan. Napakamahal po ng baboy. At yung iba dyan, yung mga old prices pa na halos less than 1,000 na lang po ang tubo namin. Honestly speaking, yan po hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Nagdagdag lang po kami ng mga lately na kasi si Bebe nagmamatigas Pares lang tayo ng LRs. Sabi ko, Bebe, baka hindi updated yung ano mo. Tingnan mo uli. Ayun, 10 kilos, 10.5. Ngayon. So, sabi ko na sa iyo kako So, yun. Siya na rin po ang 1,000 lang naman po ang dinagdag. Sa ngayon lang naman yan. Hindi ko alam kung kailan bababa. Pero pag bumaba naman na po, babalik tayo sa dating presyo. Masaya na ako dun sa dating presyo natin. At ilang years na rin naman po yung hindi tumataas. Pero nga kung si ka-Farmer Anthony siguro hindi naman ako tatagain nun baka parehas lang ang price namin Alam mo naman si ka-Farmer Anthony, hindi naman po yun parang isipin niya na mahal ngayon sa iba ko na ibibigay. Hindi gano'n yan. Yung partnership namin ang mas mahalaga dahil kumaga bigayan kami. So ayun, kaya lang po medyo nagka-problema siya sa baboy kaya in-out niya yung iba. Pero ngayong New Year may darating, bago New Year daw meron siyang ibibigay sa akin. Pero kulang pa rin dahil pa 50 na po ata ang order ng New Year. Pa 50 na. And 24, 25 nasa siguro 60 total. 60 siguro. Kaya 24 ano naman yon. Medyo mabigat ngayon dahil parang dati kasi 24, dati naalala ko 24, 40 pieces and then 15 ng 25. So parang ganun din Ngayon naman po parang nahati. Parang halos mag 20-20 ba? 30-30 mga ganun, parang ganun. Ano po yon? Panahon ng nandito pa si Nalindo noon, 2021. Yun po yung kasagsagan ng aming lechon noon. Those were the days. Those were the days. Pero ngayon naman po lumalakas ulit tayo. Lumalakas po ulit. Dati nagwa 120 kami a month. 100 plus. Balot na, balot! Baka mahulog na yan. Ayan. Maglatag tayo ng lamesa. Oo. Busy po kami ngayon mga ka-farmer Mas maganda ngayon, Bebe. Sina Rambo 6 hours ang tulog. Sina Junjun alas 2 ba? Alas 3 dumating. So mahaba ang tulog nila. Magandang schedule. Hindi kasi kulang talaga ng isang lechonero. Ay, isa yung Okay na. Oo. Kahapon makita mo yung mga mata nila. Yung mata ni Rambo tsaka ni Puroy, ganun na. Namatayan pa ng kalabaw. nanay niya daw yun. Ha? Hindi naman pala sa kanya. Namatayan po ng kalabaw si Puroy. Kami po ay nakikiramay. Sa nanay niya daw. Sabi ko, masaya ka naman may 30,000 ka. Hindi daw sa kanya. Sa nanay. 30,000 na binayaran. Ano naman, hindi naman po totally parang namatay. Naagapan pa nung talagang hindi na daw tumatayo. Alam na nilang mamamatay. Binenta na. Kinatay na. 30,000 binayaran. So, ganon. Iniwanan ni Junjun. Pipoy. Nandito pala si Pipoy. Si Pipoy kilala to ni Tita Aida Gascon. Si Pipoy. Luto yan guys Bawal ang hilaw. Latag tayong lamesa. Dalawang pagano siguro. Matawag pa sila Ate Pasmatic. 20 packs daw. Wala nang kubo. May tumatawag pa ata. Kaya ano tayo? Sagad tayo, dalawang lechon. Sana maubos. Ilan po ba yung pinalik? Dalawang malaki. Ikot-ikot tayo. Mga naglilinis. Ayan. Ready na naman tayo. Salamat po ng marami sa mga
alam ko hindi naman po malayo pa sa, alam niyo na, malayo pa po sa perfect itong ating lugar o sa sinasabi nilang ang ganda naman. Ako po nagpapasalamat ng lubos dahil sa mga pagtangkilik po ninyo. Yung mga kagaya po ni na marami, ayoko na pong pangalanan at magkukulang sigurado ako sa pangalan at ako po ay makakalimot. So ayun, kalimutan natin kung sino man yung mga babanggitin na walang sawang bumabalik po dito. At yung iba hindi ko na nga po gaano din kilala, pero pagka linapitan mo at sasabihin nila pang-apat na namin to, pang-ngalawa, pangatlo, ay ako po ay nagpapasalamat ng lubos. So ayun, kagaya po ngayong Sunday, kahapon nakaisang baboy po tayo. Okay naman po yung benta kahapon. Di lang nga ako nakagaano nakaikot, marami po akong hindi naikutan dahil ang dami ko pong inaasikaso. Ang hirap pala pagsabayin, yan pa sa 25 mukhang mahirapan kami. Kailangan ayusin ng maigi. Baka may sideline kasi si Dexter di man nagpaparamdam. Ewan ko ba sa batang yan. Lagi daw atang puyat, kakalaro ng cellphone. So ayun, ayoko naman pong di ba, sabi ko nga sa kanila, wala naman tayong pilitan dito, di ba? Gusto ko masaya kayong magtrabaho, hindi yung parang napipilitan lang o kaya obligasyon dahil nahihiya lang, diba? Pero kung hindi naman na masaya at di ba, ay wala naman, marami namang gustong magtrabaho dito. So ayun, hirap pala gaya kahapon, siyempre naghahagilap ako, tinitingnan ko yung mga baboy, ano na ang sitwasyon ng mga baboy natin, yung orders, tinitingnan ko din yung mga orders, tapos nagluluto, syempre monitor mo din, maraming behind the scene. Makakala nyo para lang ako ditong hindi po, nakamonitor naman po ako. Kagaya kagabi, nandito ako anong oras, alas 7, tiningnan ko rin po si Namang Tomas, ako pa nga nagluto ng pagkain nila. Nagluto pa po ako ng pagkain nila kasi si Mang Tomas, syempre sabi ko, sabayan nyo na pang dinner nila. So ayun, tama-tama may kanin pa namang natira. Tapos kaninang umaga hindi na po ako halos makakatulog, naghihintay ng tawag kasi ang sabi ni Mike, yung baboy daw i-deliver ng diretso mga alas 2 daw darating. Sabi ko tamang-tama na, ando naman na sila. So pinahold ko muna, wag muna kayong magkakatay ka ako ng order na 40, sabihin mo 30 na lang ipapasok kasi may darating tayo. So awa ng Diyos naman, photo finish po, may dumating. So ngayon si Namaring Sebi may nakuha na naman daw na 25 to 30 kilos. Ang gaganda, choy. Kaya ayun, salamat ang marami sa Panginoong Diyos talaga. Makikita niyo po, ayan yung video niya. Napaka-cute ng mga baboy dito. Di ba? Napaka-cute. Gaganda ng baboy. Sila, ma'am. Cute nga mga baboy. Ano po yung mga baboy? Baka pa, May baka pa. May mga baka din po yun si ka-farmer. Opo. Sa farm. Pag po gawin po kayo sa kanila, may kainan po sila. Magaling kasi si Sebi Arayat po. makisama Manok din, Actually kasi natutuwa po yung mga binibilhan nila ng baboy kasi parang nakikita nila yung pagpupursige ng mag-asawa na kasi magkano lang naman po ang sahod niya as teacher. Sabi ko ganyan lang pala ang sahod ka ako ng. Sabi niya oo pare, kaya kailangan kong sumideline. Ang galing naman. Sabi ko sige ka ako, di magtulungan tayo. Kayo na ang maghanap ng baboy ka ako para sa akin dahil si ka-farmer Anthony naman talaga kinakapos din. So ayun po. Tapos si Tatay Feli nandito sa Arayat. Ang kuha ko naman po sa kanila presyong presyong ahente, diba? So kaya malaking tulong din sa kanila. Sabi niya nga pare, napaayos na namin yung mga kulungan ng baboy at mukhang kakariri niya. Tapos nakabili na rin po sila ng multicab, yung pangbiyahe nila na maliit na Suzuki, diba? So ayos naman. Ang ang business naman is diba? Para siyang ecosystem. Kailangan na kumpleto.
Ang formula lang naman kasi sa magandang business is yung supplier, yung customer, at yung owner. Dapat yung tatlo nakangiti. Dapat po yun. Lahat masaya. Ibig sabihin, lahat po yun nagbe-benefit. Hindi po pwedeng si owner lang ang nagbe-benefit, binabarat mo si supplier, hindi ka magtatagal. So dapat si supplier kumikita masaya, si customer kumikita masaya, and eventually the customer will be happy too, di ba? So ganun naman yun. Kaya yun po ang isa sa mga formula. Kaya makikita nyo sa palengke, hindi naman sa kasi hindi po ako talaga palatawad na tao. Pero minsan nakikita nyo tumatawad naman. Pero depende po kasi sa sitwasyon eh. Pagka nakikita mo naman na yun na lang po ang inaasahan, alam mo naman na hindi naman, di ba? Hindi mo na kailangan tawaran. Bagkus dapat kung may extra ka, didagdagan mo, di ba? Sobrahan mo. Kasi yun na lang din naman ang inaasahan nila. So, ganun. Pero kung malalaking, di ba, supplier ng ganito, ganyan, makikipag-bargain ka, walang problema. So, ganon. Dal lang tayo ngayon. Preparation. Ayan ano na ba? Mag-aalmusal na. 8 na ko po. Aha! Yung delivery natin sa... Wala pa? Shoutout pala kay Kuya Eric at Ate Alicia Felix. Ngayon po ang lechon nila. De-deliver ng Matatalaib, Tarlac. So, ayun, meron pang si Bebeng prepare na dyan, the fish. Ayun, mga farmer. Ayan, nag-umpisa na po kaming maglagay din ng mga, hindi ko alam kung anong, ano ba ito? Number lang? Na? Ano no? Number lang yan. Number lang. Ano yung kadenang sabi mo? Tumatalo na, no? Hindi siya match. Tinipit mo yung kadena ngayon. Alas 9. Pero luto na to, no? Tomas, ano? Ha? Ang anong balikat ang kailangan ko? Kasi sa balikat tayo makapal yan eh. Balikat ba? Ayun pa po sila. Busy pa si Narambo. Nainitan niya mga yan. Ayan. Sino ang gusto ng miracle fruit? Si Kuya Gilbert kaya na ano niya yung ano niya? Tomas, opo lang. Hindi daw siya makapaniwala kasi nag-chat lang siya nung Biyernes na gabi. Tapos yung conversation namin, nauwi na sa binook ko na kaagad, pinabook ko na kay Bebe. Para sinabi ko naman kasi kay Bebe, mga kailangan natin. So, wala problema, sige, sabi niya, total si Mang Tomas at home na sa atin. Wala na rin naman tayo makukuha ang lechonero dito sa Pampanga. Ayun. Break muna kami, mag-aalmusal. At walang kamatayang tosino. Yan ang paborito nila eh. So, ayun, namalenggi ako ng madaling araw pala din. Kaya, pagod din ako. Ayan. Gising ako ng alas 4 ata 5. 4 o'clock na tumunog yung ano ko eh. Yung cellphone. Tapos ayun nga, ayan na si Cardo. Magde-deliver ng lechon kina Kuya Eric. Wala, busy po yung dalawang delivery natin. Kaya si Nathan sumideline na, yung asawa po ni Ann, para mag-deliver ng lechon din. O ayan. Sideline niya rin niya, di ba? Okay lang, sabi ko makaraos lang yung wala po tayong sablay, wala tayong, alam niyo na, okay na yun. Okay na ako dyan. Mahirap naman pong tumanggap ng napakaraming orders tapos wala ka namang baboy, di ba?
So itong binigay ni Sebi medyo mahal din, pero okay na rin mga farmer. May mga maliliit pala tayo na lechon from 9K, starting 9,000 po, mga budget meal na pang meron tayo. So unahan na lang po kayo, konti lang yan. Oh guys, lechon 30 kilos going to Matatalaib, Tarlac. Si Mang Tomas hindi na makapaniwala talaga. Kasi iniisip ko yung pangalawa niyang binalot. Ayan, marami pong salamat at shoutout sa inyo. Kita-kits po tayo ulit, Kuya Eric at Ate Alicia Felix. Nakadalawang balik po sila dito. Ayan, salamat po ng marami sa suporta ninyo. Alam ko pauwi na rin po sila ng maganda din ang place nila American Samoa. Ayun. So ayan, teka, may mabatiin ba tayo? Wala tong isa kong cellphone. Sa wakas napalitan na yung aking pang-edit mga farmer. Ayun, nasa bahay. Si Luis Aquino pa. Ayan, shout out kay Luis Aquino. Engelbert. Dito ang ating ayun, shout out daw po kina Vilma Pabalate, kay Lay Pabalate. Ayan, at ganoon din po kay Raleigh, ganun ba pronunciation yan? Ayan, salamat daw po salamat sa pag-order po sa lechon, chili crab at lumpiang isda. Ayan, ayun, tapos may tip silang 500. Ayan, Pinapuroy. Ayan, marami pong salamat. Mamaya ko na ibigay. ay Puroy, sino bang kayong dalawa ni Rambo ata May tip silang 500 yung maga ata na So ayan. So ayan mga ka-farmer, paalis na, going to Matatalaib. Ito na. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Kain na muna kami.